Tapos po, sa paggawa ng apo, o sa pagpili mo na ng buho, pag tayo po nasa gubat, upo kayong kukuha ng nakahiga. Bakit? Kasi po, lalo na pag may butas, may tubig, hindi po apoy. Tapos po, huwag din po kayong kukuha nung luma na, marupok. Kailan po yung bagong tuyo. Parang ganito po. Bagong tuyo. At sa paggawa po ng apoy, handa natin yung hangin na gamit para tuloy ang kagawa ng apoy. Mainit. Anim na gamit po ha. At ito po yung pinakauna. Ayan po yung pinakalagari ng apoy. At ang gagawin po, tataliman natin sa bantang loob. Ganyan, bawasan ng ganyan. Tapos, yung po medyo balag dito, alisin. Ito po yung lagari ng apoy. Tapos po, ito naman yung ikikis-kis natin dito para makalikan ng init. Ito po ha. Ngayon po ito ay nagamit na. 2 beses. Tapos po, halimbawa, ang buho ay medyo makapal. Bawasan lang po natin ng ganito. Ganyan, nagagawa ng kanal. Ito po ha. Tapos po, sa baguhan, sa pagbawas, so kung ilagyan kami sa mga ganito. Kasi po pag Tanggal. bawasan. Bawasan mo. Tapos po pagkatapos natin bawasan, maglalagay tayo ng butas na maliit sa gitna. Ito Pag naramdaman na po yung dulo ng itas sa likod, lalagyan po natin ng pinakasiwa. Kaya guide. Ito po yung magiging guide natin Pag back and forth dito, para isang direction lang. Kasi po pag walang guide, hindi po siya mag-steady. Tapos po ito naman yung matulis, yung pambasag ng baga ng apoy. Ginagamit po ito Pagkatapos natin ikis-kis ng ganito, yung bagang nanggagaling po dito ay medyo matigas. Kaya kailangan po nabasagin. Tukin siya. Tapos pag-hit mo yung hangin, papasok agad sa loob. Agad lalaki yung apoy. So, tapos ito po yung panghawak lang ng puso. Ito Tapos po yung puso. Ngayon po, pag kukuha tayo ng kusot, ito ay 6 na. Ito na po yung 6. Ulitin po natin para po hindi natin malimutan pag nasa gubat na. Ito yung ikikis-kis sa lagari ng apoy. Ito yung pambasag ng baga, pampalaki ng apoy, panghawak ng kusot, tapos po yung kusot, tapos yung lagari. Ito po. Ngayon, 6 po yan Pag ito po ay naging 7-8, magdaya na po yun Ngayon po, balik tayo sa kusot. Ang kusot ay magaspang. Pag ganito po, matagal umapoy. Kailangan po gawing pino, ilagyan mo lang sa palag, ipaikot. Yan. Sa dalawa. Gawin kong 2 bilog ng kusot. Balik po tayo dito. Dito po ay may butas na maliit. Ito siya, ayan. Ito. Yan, kailangan po ito nasa gitna siya. O nasa pagitan siya ng 2 bilog ng kusot. Ayan, pagkalit niyo. Ilalagay po yung panghawak.
sa ibabaw. Para kahit anong bilis ng pagkikit, hindi po siya gagalaw. Okay po. Po natin ilagay. Yan. Ngayon po sa pagkiskis dito po ang haba po ay ganito. Para back and forth po Tapos yung hiwa niya dito, ito po yung ilalapat natin dito sa lagari. Yan. Una po sa pagkiskis, dahan-dahan muna po Tapos yun po magpulong yung kumawag dito. Para hindi kaya galaw. Salamat po Yan lang po. Yan po, dahan-dahan muna. Huwag niyo pong biglayin baka mag-iba ng direksyon. Yan po, kung may utok na, medyo pabilis ng pabilis. Ito, nag-create na siya ng starter. Ito Tapos ito. Hawakan. Yan. Balik po dito. Ito po yung pampalaki ng apoy. Kumukontra po kaya ayaw lumiyak. May kumukontra. Dahil kasi lamong. Kulang sa plasan. Pala kasi. Pagkaraming gusto. Ayan na, ma'am. Kasalan mo na, ma'am. Ang lumiyak ba? Basa. Lighter. Siguro po nakita niyo man yung apoy. Okay, sir. Okay na. Yan. Ngayon po sa paggawa ng apoy, kahit po medyo magaling na kami, ay nagmimintis din po. Lalo na pag ganito, malamig ang panahon. Ngayon po pag nagmintis tayo,